Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan at sa ating mga kababayan po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang hapon po sa inyo. Pinangako ko po ito na sasagutin ko po yung taong sumisira po sa akin dyan sa France. Ang pangalan po niya ay si J.R. Balico. Dati po itong sumusuporta sa akin. I don't know anong nangyari sa kukote niya. And I have to answer and I will explain. Now, linawin ko, wala akong pinapanigan sa magkabilang panig. Si Balico at si FLM, wala akong pinapanigan sa kanila. Pareho po silang sumuporta sa akin noong nakarang eleksyon. Pero, hindi ko hahayaan na ang isa sa kanila ay sisirain ako na hindi ko man lang ipagtanggol ang aking sarili. So, andito ako ngayon sa inyong harapan para ipagtanggol ko ang aking sarili sa mga paninira ng taong ito. Unang-una, hindi po natin nabubuksan ang ating kukote para malaman ko kung anong laman ng kanyang utak. Hindi ko mabubuksan ang utak niya. Kahit ang Supreme Court sinabi, we cannot open the mind of a person or the brain of a person para malaman natin kung anong intensyon niya. So ako naman, aantayin ko na lang. At inantay ko nga. Nagdusa ako sa kanyang mga kamay sa loob ng 2 buwan para lang malaman ko kung ano talaga ang kanyang intensyon. Dahil hindi ko naman mabubuksan ang kanyang kukote. So nag-antay ako para makita ko talaga kung ano ba talaga ang balak niya, anong intensyon niya, kung bakit ginawa niya ito. So as we go along, I will go back nitong mga sinasabi ko sa unahan habang nandun na tayo sa duluhan. Now, kung ako ay nakikipaglaban po, I have my own set of internal rules. May patakaran po akong sinusunod sa sarili ko. It's a form of disciplinary, pang-disiplina ko na lang po sa sarili ko. I don't know about you, but ako, meron akong mga rules na sinusunod at hindi ko binabali yung rules na yun. So, meron akong 3 rules na applicable dito sa kasong ito. Itong ginawa ni Balico. Unang-una, sa panahon ng epidemic, kung sino man ang tutulong sa naghihirap na taong bayan, hindi ko titirahin. Malinaw yan, sinabi ko yan sa kanya. Kung sino man ang tutulong na tao sa taong bayan na naghihirap sa panahong ito, hindi ko titirahin. Si FLM man yan, o si Leni Robredo man yan, o kahit pa po si Carranza. Alam niyo po kung gaano kalalim ang galit ko kay Carranza. Pero kung nakikita ko po si Carranza namimigay ng bigas, hindi niyo ako maririnig na titirahin po si Carranza. Pero hindi po ibig sabihin, Carranza na mamigay ka ng bigas bukas. Kasi tapos na po ang Enhanced Community Quarantine. Ito lang po ang iniintay ko. Bakit ba ECQ? Kasi sa panahon ng ECQ, wala pong trabaho ang taong bayan. Wala po silang kita. Wala po silang perang pambili ng pagkain. Doon sila nangangailangan ng tulong ng kahit sino mang pwedeng tumulong sa kanila. Ako tumulong po ako pero hindi ko po kaya. At hindi ko ibabandilyo sa mundo kung sinong tinutulungan ko. Kaya nga po, sinabi ko, kung si Carranza man ay namimigay ng bigas, hindi niyo ako maririnig na titirahin siya. Dahil ang tinutulungan niya ay ang taong bayan na naghihirap sa panahon ng paghihirap. Hindi ko rin po titirahin, kaya nga po hindi po ako sumagot. Kasi sa sagot kong ito, matatamaan din si Leni Robredo. Inamigay din po siya ng tulong. So kaya nag-antay po ako ng 2 buwan. Hindi na po ngayon ECQ. Modified community quarantine na po tayo. So relax na po yung quarantine rules. The people are out. May trabaho na po sila, may kita na po sila. So hindi na po matindi ang pangangailangan nila na tulong. So pwede na po akong magsalita. So kaya nga po, andito po ako sa inyong harapan ngayon. Now, ang pangalawa pong rules ko, pangalawa na rules sa sarili ko, hindi dapat isama ang pamilya. Kung may titirahin kang tao, hindi mo dapat isama ang pamilya. Tingnan niyo po ako. Ang tindi ng galit ko sa 20 pulis na pumatay kay Richard Santillan. Ang tindi ng galit ko kay Pitalio, kay Carranza, kay Garduque, kay Tuso, at sino-sino pa mga pilato dyan sa Philippine National Police na kasangkot dito. Pero minsan, hindi nyo ako narinig na tinira ko ang pamilya. Bakit? Dahil walang kinalaman ng pamilya doon. Later, you will see kung bakit hindi ko pwedeng kampihan si Balico. Hindi kasama ang pamilya. Sa totoo lang po, may isa dyan. Sa 20 pulis na yan, may isa dyan.
tita po niya, humingi ng tulong sa akin. Tinulungan ko pa. Binigyan ko pa ng pera. Saan ka makakita? Kalaban ko ang pamangkin niya. Humingi siya ng tulong sa akin, binigyan ko pa. Dahil hindi kasama ang pamilya. No matter gaano katindi ang galit ko sa tao, hindi ko isasama ang pamilya. They're out of the picture. Wala silang kinalaman dyan. In the same way dito, hindi dapat isama ang pamilya. Pangatlo, igalang mo ang babae. Nakita ko kung paano mo ginalang o trinatar si Lisa. Balik ko. That's a no-no for me. As if hindi ka rin lumabas sa nanay mo. Ang babae ay dapat igagalang at hindi bubisitin at pagmumurahan sa harap ng maraming tao. Those are the 3 rules. Ito yung 3 batas ng sarili ko, pang-disiplina ko sa sarili ko that I apply. At dito is applicable. Marami pa po akong rules, pero hindi yun applicable. Dito lang po. Applicable yun. That's my means of disciplining myself. Kaya po, 2 buwan bago ko po sinagot ang mga paratang ng taong ito sa akin. 2 buwan. Nagtiis po ako. Unang-una, ilalatag ko naman sa inyo kung bakit 2 buwan. Natapos na tayo sa 3 rules ko na ina-apply ko dito sa kasong ito. Dito naman tayo sa 3 rason kung bakit 2 buwan nagtiis ako. Unang-una, ang kaso ni Richard Santillan. Tingnan po ninyo ito, mga kababayan. Ito po ang final ng Department of Justice. Ganito po kakapal. 1,600 pages. Ito po ang final ng kalaban namin. Ayan, ewan ko ilang pages iyan. Ito rin po ang final namin. Ayan. Ganyan kakapal ang kaso ni Richard Santillan. Ito pa lang po. So paano po yan babasahin ng husgado? Sino magbabasa sa ganitong kakapal ng filing sa korte? Sinong prosecutor ang magbabasa niyan? So kaya nga po binuhos ko po ang lahat ng panahon ko para po itong ganito kadami na i-reduce ko po ganito na lang. Yan na lang. So tingnan po ninyo gaano kakapal yan. At tingnan nyo to ang summary. Punti na lang. Short pa to. Long ito. Short ito. Diyan ko binuhos ang aking panahon. Siguro 5,000-6,000 pahina ito. Ito, 645. Pero hindi po madali yan. Lahat ng ebidensya hahanapin ko. Isa-isa. Dahil nga, ang husgado hindi magbabasa ng ganito kakapal. Ang prosecutor hindi rin magbabasa ng ganito kakapal. Sino ba? Kahit ito, mga kababayan, summary na po ito. Mahirapan ka pang magbasa sa 645 pages. Kaya nga po, ang ginawa ko, yung 645 pages, ginawa ko pang 3 pages na lang. Ito yon, drawing. Basahin mo lang kung anong ibig sabihin nito. May 2 pages ito sa likod. 3 pahina lang. Alam mo na yung buong kaso ni Richard Santillan. Doon ko binuhos ang aking panahon. Hindi ako makisawsaw sa mga gulong wala akong alam. First and foremost. Hindi ako makisawsaw sa mga gulong wala akong alam. At hindi ko alam kung anong motibo niya. Kaya nga po, nag-antay po ako. So, that's the first one. Itong pangalawa, ito yung sinasabi ko mga disiplina ko sa sarili ko. Ito yung mga internal rules ko sa sarili ko. Sinusunod ko to para disiplina yung sarili ko. Pero hindi ko po pwedeng ipwersa po sa inyo. Kung maniwala kayo, okay lang po. Kung hindi naman, wala pa akong magawa. Pero, Mr. Baliko, hindi mo pwede akong balikuin para sundin ang gusto mo. Huwag mo akong balikuin at takot-takutin na sumunod sa gusto mo. Dahil hindi mo alam kung anong legal consequences ng ginawa mo. Makinig ka hanggang matapos to. Pangatlo, mga kababayan, yung kaso ni Leni Robredo at ni Bongbong Marcos, ni BBM. Protesta ni BBM at ni Leni Robredo. Sinabi ko na po, ang mga taong tumutulong sa naghihirap na taong bayan sa panahong ito, hindi ko titirahin. Ang problema nga po, karamihan po sa mga sumusuporta kay BBM, hindi naman karamihan, ewan ko lang, maiingay lang siguro ito, tinitira ako. Hindi nyo ba po natandaan? Sino po bang humarap sa Senado para ibulgar
ang pandaraya ng kampo ni Lenny Robredo noong 2016? Sino po bang nagbuwis ng buhay? Sino po bang nagbayad ng buhay? Si Richard Santillan. Sino si Richard Santillan? Kinakapatid ko. Siya nga siya. Siya ang tinira ng Smartmatic at Comelec. Para takutin ako. Nagbayad kami ng napakamahal na preso sa pagdepensa namin sa boto ninyo, sa boto nating lahat, at sa totoong nanalo ng halalang iyon. Tapos titirahin ninyo ako. Buti na lang sana kung sa billboard na pinalabas ni FLM, ako lang mag-isa. Dalawa kami. Bakit hindi nyo tinitira si Manang Aimee? Ako lang. Again, mga kababayan, balik tayo sa intensyon. Bakit ako lang ang tinitira, hindi si Manang Aimee? Kaming dalawa ang nasa billboard. Balik tayo sa intensyon. Dahil, pwersahin ako na sumunod sa gusto nila. O gusto nito ni Baliko. So, kaya nga po sinasabi ko, hindi ako pwedeng sumagot at the time dahil matatamaan si Lenny Robredo. Ito nga po ang sinabi ko. Nagpasa ako sa Supreme Court ng 250-page comment. Nilatag ko lahat ng ebidensya ng dayaan. Hindi sumagot si Comelec, hindi sumagot si Smartmatic, hindi sumagot si Lenny Robredo. Pabor yun kay BBM. Pero wala akong expectation ng kahit anumang sukit. Ginagawa ko to dahil ako mismo biniktima ng sindikatong ito. Si BBM din biniktima ng sindikatong ito. Tayong lahat biniktima ng sindikatong ito. Tapos itong Baliko na to, babalikuin lang ang pinaglalaban ko para sa bayan. Dahil lang hindi ako sumunod sa gusto niya, na tirahin ko si FLM. Anong pakialam ko sa away ninyo? Later, mga kababayan, malalaman nyo kung bakit nag-away sila. Aabot tayo dyan. Dito na tayo sa main story kung bakit nangyari ito. Nung galing ako ng Europa, siya ang host ko sa France. Akala ko totoong tao. Pagdating ko rito, 1 linggo lang siguro yun eh. Nagsimula na si FLM dyan namigay. Ewan ko kung totoong namigay. Sabi nila namigay. Okay. Assuming namigay kasi nakita ko naman nagbigay ng 30,000 na eyeglasses doon sa Isabela. Totoo, nakita ko. Patunay ako dyan. Aabot tayo dyan. Tinanong ako ni Baliko tungkol kay FLM. Ang sagot ko sa kanya, hindi ko titirahin ang taong namimigay ng tulong sa mga taong naghihirap ngayon. I stand by my decision. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa sino mang naghihirap na Pilipino ngayon. Wala akong utang na loob kahit kanino. Ang tinitingnan ko lang ang kapakanan ng bawat Pilipino. Hindi ko kayang tumulong sa lahat ng Pilipino. Kaya kung sino man ang tutulong dyan, susuportahan ko. So, kaya po hindi niyo ako narinig na nag-post tungkol kay Lenny Robredo. Kasi kahit si Presidente, sinabi ni Presidente, di ba kung natandaan ninyo, tinanggal niya si Manny Luna. Kaibigan ko po yun. Tinanggal niya kasi si Manny Luna, pinaimbestiga si Lenny dahil nakipagkumpetensya daw sa gobyerno. Mali po doon si Manny. Kaibigan ko po si Manny, pero mali po siya. Ang tao, nangangailangan ng tulong. At tama po si Pangulong Duterte. Kailangan suportahan natin ang isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Matinding pangangailangan ng ating bansa. So, tinapat ko po si Baliko. Hindi ko titirahin ang taong tutulong sa taong bayan. Sabi ko, kung gusto mo, in another time. In another time. Oh. 2 araw lumipas. Ito na, lumabas na yung meme. May meme lumabas. Ako at si FLM. Tapos tinanong ko yung staff ko, saan galing? Tik-tik. Tik-tik page. Galing sa tik-tik. Oo. Siya din ang nagsabi. Parang private message siya na pinadala niya sa amin. Galing sa tik-tik ito. Baka nakalimutan mo. Ikaw ang nagsabi na sa iyo ang tik-tik. Mamaya, sabihin ko. Nakalimutan mo talaga ito, Baliko. Ikaw ang nagsabi, ikaw may-ari ng tik-tik page. Okay, sige. So, nung nakita ko yung picture mo, ikaw ang gumawa kasi galing sa tik-tik page mo. Nung nakita ko, natawa na lang ako. Sabi ko, ito talaga, pinaglalaruan pa ako. Pipresyo rin ako. 3 days later, meron ka na naman pinadala. Ito na naman. Meme na naman, tira na naman sa akin. Galing pa rin sa tik-tik. Kung natandaan mo, sinagot kita. You will always remain a friend. Yun ang sagot ko sa'yo. You will always remain a friend. I don't know kung ginamit mo yung kokote mo, Baliko. Ang ibig kong sabihin, alam ko na tinitira mo ako.
Pero at this time, kaibigan pa rin kita. Yun ang ibig sabihin ng mensahe ko sa iyo. Tinitira mo na ako ng pailalim, pero kaibigan pa rin ang turing ko sa iyo. Pangatlo, pang-apat, pang-lima, dumating kung ano-ano nila mga pictures. Sasagutin ko yung mga pictures pagkatapos nito. Dumating yung mga pictures. Nakita ko walang pag-asa. Pipresyurin mo ako ng gusto. Alam mo mga kababayan, balik muna tayo sandali sa intensyon. Hindi mo mabubuksan ang isip ng tao, ang utak ng tao para malaman mo ang intensyon. Pero makikita mo yan sa gawi ng tao. So hinayaan ko lang. Maraming tumawag po dito sa amin at nagtatanong tungkol dito sa mga posts na ito. Ang sabi ko, hayaan lang po ninyo ako, nasagutin ko kayo sa tamang panahon. Ito yun, ang tamang panahon. The first day ng tamang panahon. Pero, sa lahat ng mga tawag na yan, ang pangalan ni Balico ang palaging lumalabas. So alam ko, tinitira niya ako. Pailalim. Kaya noong May 16, nag-post ako, di ba? Sabi ko, sasagutin ko yung naninirang tao sa akin. On May 29, nag-video ako rito. At sinabi ko, hindi pa ito yung sagot ko dyan sa tumatahol sa France. The next day, may tumawag sa akin. Kaibigan namin actually. Kaibigan namin. Ginagalang ko po siya. Ginagalang ko po talaga siya. Nag-usap kami tungkol dito. At sabi ko, ito na lang po ang konsesyon ko. Hayaan ninyo akong sumagot kasi siniraan ako. Kailangan kong sagutin. Pero hindi ko papangalanan. Yun ang konsesyon ko. Sige po ma'am. Hayaan niyo ako sumagot. Walang pangalan. Basta sasagot ako dahil pinitiwan ko ang aking mga salita sa harap ng publiko. Nasasagutin ko. Okay na. The next day, lumabas yung picture. Ako at yung isang lalaki at may maraming armas sa baba. Nakita po ninyo yun. Ako at isang lalaki at may maraming armas sa baba. Hindi inisip ng Balico na to na 14 na buhay ang tinarantado mo rito. 14 na buhay ang inalagay mo sa peligro. I-explain ko po yan sa inyo mga kababayan. Kaya pumutok na talaga ang galit ko dyan. Maraming tumawag sa akin, maraming nag-message sa akin tungkol dito. Tila ba pinipigilan ako? Meron pang isa dyan. Nagbabanta. Na meron siyang alas. Ilabas mo yung alas mo! Ang ina. Ilabas mo yan! Sige, tingnan natin. Basta ito ang masasabi ko sa inyo mga kababayan. No one can stop me. No one can blackmail me. Walang makakapag-blackmail sa akin. And I will never bow down to pressure. Hindi nyo ako mapipilit sa gusto ninyo. Panininigan ko yan. At ilabas mo yung alas mo. Kasi ilalabas ko rin yung alas ko. At sigurado ako, tanggal ka dyan sa France. Labas ka dyan. Tandaan nyo mga kababayan, sinubukan na to ni Brillantes sa akin dati. Kinasuhan niya ako ng election offense. Pumick up siya dyan ng testigong kriminal. Kinasuhan niya ako sa Comelec. Si Comelec pa ang investigating prosecutor. Tingnan mo, commissioner ng Comelec, chairman ng Comelec, kinasuhan ako, ang nag-imbestiga, ang Comelec Law Department pa. Pinaalam sa akin ng TV5. I remember it was TV5. Pinalabas ko kagad sa social media ang picture ng kanilang testigo. Testigong ito ang affidavit ng scam ng 100,000. Ito, binili ang 3 tuta, 50,000, ang cheque tumalbog, ninakaw, nawala ang tuta. Ito, minolestia yung bata. At ito ang worst. Dati may pulis po akong gwardya. Sinuli ko na po sa PNP. Itong testigo ni Brillantes, inudyukan pa yung pulis ko na mang-hold up daw ng gasoline station doon sa Tacloban nung nag-brown out pa ng Yolanda. Imagine, anong klaseng testigo ni Brillantes yan? Nung nakita yun ng mga media, the next day, wala na pong news. Hindi na po pinick up ng media yung news. Kasi alam nila na yung tira yun ng Comelec at Smartmatic sa akin. Si Smartmatic pa ang namigay ng press release doon sa labas ng Comelec. Pero the next day, wala na pong balita. Kasi nakita ng media, ito pala ang klase ng testigo ni Brillantes, criminal pala. Now, 2 months after nangyari ito,
natalo si Brillantes sa Korte Suprema ng kanyang 240 million contract. Nagbayad siya. Ang sumunod, pinick up naman ni Bautista, yung may tagong yaman na 1 bilyon. Pinick up ni Bautista ang kaso. Ilang buwan lang, natanggal sa pwesto. Sino pang may atraso sa akin? Si Albayalde. O ayun, natanggal din sa pwesto. Si Carranza. Ito ang birthday wish ni Carranza. Ayaw niyang umalis sa Region 4A. Siguro maraming pera talaga dyan. Ayaw niyang umalis. Hanggang doon na lang daw siya mag-retire. E nangyari yung kay Richard. Pagkatanggal ni Albayalde, natanggal din si Carranza. Goodbye. Wala na siyang happiness. So, ang sa akin, huwag niyo akong takot-takutin, balik ko. Huwag mo akong takot-takutin. Ilabas mo kung anong ilalabas mo. Sasagutin kita. I will deal with you properly at the right time. Now ngayon mga kababayan, here we are today. Andito tayo. Ang nakikita kong intensyon, gusto ni Baliko, nakampihan ko siya laban kay FLM. Yun lang naman talaga, malinaw eh. Ito si Baliko, pinipressure ako ng gusto. Pinapalabas yung mga paninira sa akin para tumakbo ako sa kanya. Ngayong nakulong si Francis, pinapalabas naman niya si Francis nagagalit sa akin para idepensa ko si Francis. Nakita ninyo, pinaglalaruan ako nitong taong ito. Akala siguro niya bobo ako at mangmang. Hindi mo ba alam, natalo ko ang pinakamabigat na politiko doon sa amin sa Visayas? Nakontrolado niya yung buong probinsya. Sa kanya yung lahat ng mayor, sa kanya lahat ng vice mayors. Natalo ko yun. Tapos ito ang gagawin mo sa akin, paglalaruan mo ako. Anong tingin mo sa akin? Hindi naman siguro ako drug addict. So ito tayo mga kababayan, si Baliko, pinipressure ako. Pinipilit ako. Pero si FLM, ni minsan, hindi humingi ng tulong. Totoo, hindi ko itatanggi sa inyo yan. Tumulong si FLM sa akin at kay Manang Aimee. Kaming dalawa. Sabi niya, itong mga malalaking billboards po yun. Ganito, buo. Region 1, Region 2, Region 3. Kayong dalawa ni Manang Aimee. Siyempre ako, sakay lang ako libre. E di siyempre, okay ako. Alam naman, beggars are no choosers. So ayun, ginawa. Si Manang Aimee, tsaka ako. At nagpasalamat ako sa kanya. Tinulungan niya ako. Pero, kinulekta ba niya? Siningil ba niya ang tulong niya? Hanggang ngayon, nandun siya sa loob ng NBI Detention Center. Hindi siya humingi ng tulong sa akin. Ikumpara mo kay Baliko. Ano ginawa ni Baliko? Siniraan ako ng siniraan para tumakbo ako sa kanya at magmamakaawa. Sa tingin mo, magmamakaawa ako sa iyo? Hindi ako luluhod sa iyo, Baliko. Luluhod lang ako sa aking Diyos. I make that clear to you. Ni minsan, hindi mo ba naisip? Hindi kita tinawagan. Matapos yung pangatlong meme na pinakita mo sa akin, galing sa TikTok na page mo, hindi na kita tinawagan at hindi na kita kinausap to let you know na alam ko. Hindi ako tanga, Baliko. Hindi ako tanga. So ngayon, mga kababayan, nakikita ko yung intensyon sa dalawang magkabilang panig. Wala akong pinapanigan sa kanila. Pinapaalam ko lang sa inyo ang ginagawa ni Baliko dahil hindi maganda. Sobra na yung mga armas na pinakita mo. 14 na buhay ang inilagay mo sa peligro sa alanganin. I'll explain it sa inyo, mga kababayan. So, dati kasi, nung ako'y congressman, alam mo naman sa baba, mga leaders ko nag-aaway din. Nag-aaway, may faction yan. Nung ako'y congressman, pinapakinggan ko yung isang panig, pinapakinggan ko yung kabila, pero pinapalusot ko lang sa akin bilang tenga. Hindi ko inaksyonan. Hindi ko inaaksyonan yan. Inaantay ko lang na lalabas ang tunay na kolor, lalabas ang tunay na dahilan o intensyon ng magkabilang panig. Exactly kung anong ginawa ko na yun, yun ang ginagawa ko dati nung ako'y congressman. Pag nag-aaway yung mga leaders ko, pinapakinggan ko pero pinapalusot ko lang sa kabilang tenga. Hinahayaan ko that the problem will solve itself. Lalabas at lalabas yan ang tunay na kulay at ang tunay na intensyon ng tao. At ito nga, lumabas ang tunay na kulay ni Baliko. So, balik tayo sa sinabi ko kanina, inantay ko. Nagtiis ako ng 2 buwan sa mga paninira, mga atake ni Baliko. Tiniis ko yun. Para lang malaman ko ang intensyon. Now, ito ngayon mga kababayan, pinapakita nila na magkaibigan kami ni Francis, na may connection kami. Pero si Baliko, hindi po niya sinabi sa inyo na magkasama rin po sila noong 2016.
nung kampanya ni BBM. Magkasama yan sila. Nag-away nga yan kasi blinak yata ni FLM si Baliko doon sa kanilang chat group. Yun ang pagkakaalam ko. Blinak siya, nag-away na sila ng gusto. Ngayon, ang pinaglalaban ko para sa buong bansa, idadamay mo ako dahil na-block ka sa Facebook. Grabe ka naman. Ewan ko kung saan galing lupalop ang isip mo. Imagine, nag-away lang sila siguro. I don't know kung ano pang rason, ha? Hindi ko alam kung ano pang rason. Basta one of the things I know, blinak yan siya sa Facebook, nagalit siya, ayun. Ayan, nagwawala. At sa pagwawala niya, dinamay ako. Dinamay pa si Yusek Densing. Dinamay pa yung, may isa pang senador. At yung isa pang malapit kay Presidente. No? Malapit na tao na yun kay Presidente, pamilya na yun ni Presidente. Itong isa, pinagkakatiwalaan ni Presidente. Itong isa, kay Presidente rin, tinira pa. Akala mo siguro kung sino ka. Ano ka ba dyan sa France? Pinapalabas mo yung mga conversation, hindi mo ba alam these are protected? Private conversations yan, pinapalabas mo. Ewan ko kung saan mo pinick up yun. O ganino galing yun. Nakita ko yung mga paratang mo doon. Wala kang ebidensya. Pinick up mo lang sa iba. At pinalabas mo. That's hearsay evidence. O ito, balik tayo doon sa TikTik. Sinong TikTik? Sino may-ari ng TikTik? Ikaw. Natandaan mo, February 28. I don't know kung nasa matinong pag-iisip ka at that time. February 28, dumating ako dyan sa France February 27. Sinundo mo ako sa airport. Gabi na, nag-dinner tayo. That time, di pa kita masyadong kilala. Ngayon kilala na kita balik ko. So nag-dinner tayo. The next morning, late tayo dumating kay Ambassador. Nag-courtesy call tayo kay Ambassador. Yes, pumunta tayo sa Eiffel Tower. Hindi ka umakyat, kami lang ni Mike umakyat. Pagbaba, nagkape. Gabi na, pumunta tayo sa bahay ng pulis na kaibigan mo sa France. Along the street, sinabi mo, may pambanat ka. Yung TikTik, may mga accounts kang pambanat. O tingnan mo yung termino, pambanat na accounts. TikTik ang minensyon mo. Ito lumalabas sa TikTik galing eh. So meron tayong presumption sa ating rules of court na kung ikaw ay gumagamit ng mga faking dokumento, ikaw ang gumawa nun. So by analogy, kung ang mga mga paninirang memes na ito ay galing sa iyo, then ang presumption is ikaw ang author. Galing sa iyong page eh. Kung matino ka, hindi mo ilalabas. O ipapakita mo muna sa akin bago mo ilabas. Pero lumabas yun doon. Pinapakita mo, pinapalabas mo, galing sa iba. Natatandaan, hindi mo natandaan. Nakalimutan mo. Inamin mo na ikaw may-ari ng TikTik page. Kaya nung nakita ko yung unang meme na pinadala mo, alam ko na ikaw yun. Nung pangalawa, TikTik pa rin, alam ko, ikaw pa rin yun. So, anong gagawin ko? Sitting pretty. Hayaan kitang sisirain mo ako. O mag-expect ka na luluhod ako sa'yo, magmamakakawa ako sa'yo, dream on. Matulog ka na lang, may muta ka pa. Hindi mangyayari yun. Mr. Baliko, hindi mangyayari yun. Now, dito tayo, mga kababayan, sa ginawa nito, itong taong ito. Balik muna pala tayo doon sa rules. Nakita ko yung post mo. Tinira mo yung kapatid ni FLM. Hindi mo ako madadala sa labang ganyan. Ang kapatid, ang pamilya, ay hindi kasama sa kahit anong laban kung hindi sumasawsaw sa laban. Walang ginawa ang kapatid ni FLM. Pero anong ginawa mo? Pinost mo. Anong kasalanan ng kapatid niya? Kayo mga kababayan, kung gagawin yan sa inyo ni Baliko, ano kayang gagawin ninyo? Kung kayo ang nasa kalagayan ni FLM. O sabihin na lang natin kalagayan ko. At pinaglalabas niyo yung picture ng mami ko, daddy ko, yung kapatid ko. O kung mangyari yan sa inyo. Ano kaya nasa isip ninyo? Pangalawa, ang babae ay dapat igalang. Anong ginawa mo kay Lisa doon sa Paris? Pinagmumura mo ng pinagmumura. Para kang hindi lumabas sa nanay mo Kung ito ang klaseng gawi na ipapakita mo sa akin, titirahin mo yung pamilya na walang kinalaman, wala kang galang sa babae, pinagmumura mo, ay bakit ako kakampi sa'yo? Hindi talaga ako kakampi sa'yo. Because the way you do your fight, yung laban mo, is scandalous to me. Hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka tanggap sa akin yan, yung style na yan. Ako lumalaban ako, pero hindi ganyan. Sa sinabi ko ng mga kababayan, I follow my own internal rules. Sarili ko yun. Disiplina ko yun.
I will not bend it for Mr. Baliko. Kahit Baliko siya. I will not bend it for him. Dito tayo sa picture mga kababayan. Ito talagang sobrang nakapagpagalit sa akin. Inilabas niya yung picture ng isang lalaki at ako sa baba ng pictures ng mga baril. Sandali lang. Alam niyo naman po mga kababayan, ang kalaban ko po ay mga tiwaling pulis ng ating pambansang kapulisan. Alam na alam po ninyo yan. Alam niyo po, ang kinatatakutan ko po kasi, itong klaseng ganitong paninira ay pwedeng gamitin ng aking mga kalaban at gagawan kami ng information report, intelligence report. Mga kababayan, ito po ang intelligence report na ginamit ng mga pulis. 2 pahina lang po yan. Ayan o, intelligence report version 1, intelligence report version 2. 2 pahina lang ang kumitil sa buhay ni Richard Santillan. Kahit sino sa atin ay pwedeng gawan ng information report na ito ng mga pulis. Kung hindi niya nagustuhan ang pagtitig mo sa kanyang asawa, pwede kang gawan ng ganito at papatayin ka. Kung natalo siya sa tong-its dyan, pwede kang gawan ng ganito at papatayin ka. Wala kang kalaban-laban dahil may information report ka. Ito ang pinaglalaban ko ngayon, na hindi na mangyari ito sa ordinaryong Pilipino. Kaya pinaglalaban ko si Richard Santillan dahil 2 pahina lang, tinitil na nila ang buhay ni Richard. Hindi na pwedeng mangyari yun sa ordinaryong Pilipino kung lalaban tayong lahat. Kaya itong Baliko na ito, ang concern ko, yung pictures na iyon, gagamitin nyo ng kalaban ko, gagawan kami ng intelligence report, at puntahan kami rito, at magkabarilan, magkapatayan. Paano yung 14 na tao rito? Paano yung 20 years old ko dyan, na volunteer, yung 22, yung 24? Anong ihaharap ko sa nanay niyan? Kung masawi yan, dahil lang sa ginawa nitong Baliko na ito. Kayo mga kababayan, kung kayo nasa kalagayan ko, sige, kayo kung nasa kalagayan ko, gawan kayo ng picture na ganyan. Tapos may mga kalaban kayong pulis. Mga pulis na tiwali. Linawin ko. Kasi marami pa naman ng mga pulis na mapagkatiwalaan talaga. Mga tiwali. Tulad ng kalaban ko. Gagawan ka ng intelligence report. Isang version 1, version 2. Isang intelligence report lang ang ginawa nila kay Richard Santillan. At tinintil nila ang buhay. Kung gagawan tayo ng ganyan mga kababayan, kung gagawin kami ng ganyan, at lulusubin kami rito, dahil may intelligence report, ang picture, galing kay Baliko. But what does the picture prove? Mga kababayan, ano bang ipatunay doon? Wala. Kasi hindi naman ang picture at ako at ang baril ay magkasama. Ibang picture ako at ang lalaki. Ang mga baril ay mga baril lang, walang tao. O may mga tao man yung lalaki, hindi ako. It is not proof. Kahit saan tayong korte pupunta at ipapatunay mo yan, itong patunay, si Glenjo may baril. Paano mo papatunayan? Wala ako doon sa baril. Nandun ako sa isang lalaki at hindi ko hinawakan ng baril. Hindi tatanggapin niya ng korte. Pero, in the minds of the public, you can already convict me. And that is unfair. Kaya nga po, pinakuha ko lahat ng pictures na yon. Yung mga pictures ng mga baril at pera at ang lahat ng mga nag-comment doon. Alam niyo bakit? Kasi ipapakita ko yan sa French ministry. Bala kong sulatan ang French government. Ipapakita ko, ilalatag ko, ito ako, sino ako. Sinong kalaban ko. Police criminality ang topic dito mga kababayan. Nandoon sila Caranza, sila o sino-sino pa doon ng mga pulis, at yung Smartmatic at Comelec. Kasi ito naman talagang utak. O nandun. Kaya kayo, PNP, kung sino man doon ang mga tiwaling pulis, at ikaw, Comelec at Smartmatic, huwag kayong magalit sa akin ha. Si Baliko ang habulin nyo. Dahil ako, reactive lang ako. Nagre-react lang ako mga kababayan. Hindi ko inisip to. Pero dahil sa ginawa ito ni Baliko, kailangan kong ilatag para kung po si kaso may mangyari sa amin dito, nakalatag ng ebidensya ko. Wala kaming ganyan, hindi kami ganyan. Susulatan ko yung French ministry na may hawak ng immigration. Ilatag ko yung sarili ko, yung ka-issue ko sa PNP, yung issue ko sa Comelec at Smartmatic, at yung ginawa ni Baliko. Dahil ginagamit mo ang pamamalagi mo dyan sa France para manira ka ng tao na walang basehan. Yan
And we are not talking of one life. Hindi lang po isang buhay ang pinag-uusapan natin mga kababayan. 14 po kami rito. Eh kung maubos kami, o sino mananagot niyan? Si Baliko. Eh paano siya managot? Nandun siya sa France. So ngayon, papaalam ko sa French government, ito ang posibleng mangyari. For as long as protection ko na rin yun. Para alam ng kapulisan, umabot kayo dun sa France. Alam ni Comelec at Smartmatic, umabot kayo dun sa France. Bahala na ang French government kung imbestigahan ka at itapon ka dito pabalik sa Pilipinas. It's all up to you. It's all up to the French government. Basta ako, ipaabot ko ang aking sulat at ang request ko na imbestigahan ka. Dahil 14 na buhay ang inilagay mo sa alanganin. Nilagay mo sa peligro. At hindi mo inisip yun. Dahil galit na galit ka, dahil hindi kita kinampihan sa laban mong bulok. Hindi ako kakampi sa'yo dahil nakita ko, binabastos mong babae. Sinasama mo ang pamilya na walang kasama, ay hindi kasama sa gulo. At pinipressure mo ako, pinaglalaruan mo ako, pinipilit mo ako to move one way or the other. My friend, papunta ka pa lang doon, pabalik na ako. I have one rule. Hindi ko sasabihin yun kung ano yun. Akin lang yun. That's the rule I apply to you. So wag mo akong takot-takutin. Wag mo akong blackmailing. Kasi hindi ako magpapa-blackmail sa'yo. Tingnan mo na lang. Walang nagawa si Comelec at si Smartmatic laban sa akin. Tingnan mo na lang, walang nagawa si Carranza, si Albayalde, sino pang Poncio Pilato dyan. Walang nagawa sa akin to stop me. O pinaimbestigan na ako dati ni Antonio Mojica ng Comelec, ng Smartmatic. Anong nangyari? Wala silang nakilkil. Wala silang nahalungkat laban sa akin. Kaya umabot tayo, humantong tayo sa pagpatay kay Richard Santillan. In what I call selective terrorism. Pinapatay yung taong pinakamalapit sa iyo para saktan ka. Yun, pinatay nila ang taong pinakamalapit sa akin, yung kinakapatid ko. Para saktan ako, para takutin ako. But they are wrong. Don't ever try, huwag mong isipin na makokontrol mo ako, Mr. Baliko. Hindi mo ako makokontrol. No one can control me. Kung ano man ang aksyon ko sa buhay, tinitingnan ko kung ano ang mas makabubuti sa mas nakararami. And I remain faithful to that ideals. Ginawa ko yan nung ako'y congressman. At ginagawa ko yan kahit wala akong opisina sa gobyerno ngayon. At hindi ako mamamatay kung hindi ako hahawak ng opisina ng gobyerno. I make that very clear to all of you guys. Hindi ako mamamatay kung wala akong posisyon sa gobyerno. I will not die. So Mr. Baliko, ipapaimbestiga talaga kita sa French government at hihingin ko talaga na pauwiin ka dito sa Pilipinas para dito mo harapin yung kaso mo. Nilagay mo sa alanganin ang buhay ng 14 na tao. Pati yung mga bata. Yung 20 years old ko rito, yung 22 years old ko rito, yung 24 years old ko rito, walang ginawang masama yun sa'yo. Nagtatrabaho lang sila para sa kaso ni Richard Santillan. Pero dinamay mo dyan sa picture na pinalabas mo. But you were not even able to prove anything. Ano bang ipinapatunayan mo? Na ako ang boss ni Francis Marcos? Yung ba ang ibig mong sabihin? Paano mo ipapatunayan? Hindi ko naman hinawakan ang baril. At ang baril ay separate pictures. Now, tingnan mo, kinuha ko lahat ng comments ng mga tao dahil yung comments na yun ang mag-interpret ng pictures. Hindi ka kasi abogado. So, hindi mo alam kung paano patunayan ang isang bagay. Ako, papatunayan ko na itong ginawa mo, malisyoso. Malisyoso dahil tingnan mo ang epekto ng mga comments ng mga tao. So, kung gumamit ka ng trolls doon at nag-comment, bahala ka na. Kasi nag-comment ka doon ng negatibo, ay makikita yun. O hindi naman alam ng French government kung troll yun o hindi. Pero ang nakikita nila, negatibo. Dahil negatibo, malisyoso ang post mo. So, tandaan mo. Tandaan mo itong sinabi ko sa iyo. Hindi lahat ng tao susunod sa gusto mo. Huwag mong ambisyonin na kontrolin. Huwag mong isipin na ikaw ang nagpakulong kay FLM. Hindi ikaw. Ang nagpakulong sa kanya, complainants. Ang complainants na nagreklamo sa kanya, hindi ikaw. Ikaw, trumpa ka lang dyan. Trumpa na maingay. At dahil, akala mo ikaw ang nagpakulong, kaya mo na si Yusek Dinsing, kaya mo na si Senator Bongo, kaya mo na si kung sino-sino pang mga kaming lahat. Ewan ko kung saan ka pupulutin. Pero ako hindi kita tatantanan. For as long as you will not back off, hindi kita tatantanan. So I hope I made that very clear to you. Mga kababayan,
Sinagot, hindi ko pa pala nasagot lahat. Balik muna. No, hindi pa ako mag-give up. Sagutin ko muna yung picture, yung mga pictures na lang. O ito, may pinalabas ang picture ng nag-distribute ng eyeglass. O totoo yun. Nandoon ako. Namigay si FLM ng 30,000 glasses. Eyeglasses. Hindi ko naman po pwede sabihin mga kababayan, hindi niya binigay kasi nakita ko naman binigay. I will not be honest sa inyo. Kung hindi ako honest sa maliit na bagay, I cannot be honest to you sa mas malaking bagay. Whether you like it or not, sasabihin ko yan. Namigay siya ng 30,000 glasses doon sa Isabela. Nandoon ako. Nandoon si Dr. Grace Karasakal. Sila ang mga optometrist na nasa harap. 20 sila lahat. Na sinusukat yung mata at binibigyan ng eyeglasses. Nandoon si Mayor Jesus Ladaran. Yung pangalawang picture na pinakita ninyo, nananghali, inimbita rin ako ni Mayor Jesus Ladaran. Sino ba ako para tanggihan yung imbitasyon ng mabuting imbitasyon ng Mayor? Kung nandun si FLM at nandun ako dahil inimbita ko ni Mayor Ladaran. Nangangampanya ako. Anong gagawin ko? Sasabihin ko, shut up, I will not go. Di buti pa, hindi na lang ako tatakbo kung ganun. Di ba? Hindi mo naman siguro iinsultuhin yung Mayor kung mabuti naman yung invitation. Actually, may picture pa yan sa gabi. Kasi pagkatapos naming nag-lunch, sinabihan na naman kami, ako ni Mayor Ladaran, huwag ka munang umuwi. Mamayang gabi, magpapadinner ulit ako. Tatawagin ko yung konseho. O dahil pag dinner, nandun ang konseho. Pinagsalita ulit ako ng Mayor Ladaran. O sa anong problema doon? Yung billboards. Dalawa kami sa billboards. Si Manang Aimee tsaka ako, bakit ako lang ang tinitira? Dahil ang intensyon, ako ang titirahin para sumunod ako sa gusto ni Baliko. Plain and simple. Ako ang tinitira para sumunod ako sa gusto nila. But I know better. Tandaan niyo po mga kababayan, lalo na po nagmamahal sa pamilya ni BBM. Buhay ang binayad namin sa laban na to. Hindi lamang para sa kanya, para sa sarili ko at sa bayan. Ako biktima. Si BBM biktima. Tayong lahat biktima. Nagbuwis kami ng buhay. Si Richard para sa laban na to. So sana, pag-isipan ninyo yan bago ninyo ako tirahin. At kung titirahin man ninyo ako, be fair, dalawa kami sa billboard. Pangatlo, pang-apat na picture, yung nasa Galera, sa Bungan. Kaibigan ko ang promoter na yon. Actually, ang asawa niya ay kapitan sa Mandaluyong. So sinabi niya, isama kita dito sa promotional namin sa derby para at least makilala ka. So sabi ko po, opo. Wala naman siyang hiningi sa akin. Ako, wala rin akong binayaran. So, anong masama doon? Nangangampanya tayo, nandun yung tao. Nilagay lang ang pangalan ko, wrong spelling pa nga. So anong malaking issue dyan? Bakit ba ang derby ay illegal? O kung illegal, dinakap na sana sila. Hindi illegal. Legal ang derby. So anong problema dyan? Titirahin lang ako sa mga taong gustong sumira dahil hindi ako sumunod sa gusto nila. I tell you, you cannot pressure me. No one can pressure me sa gusto nila. Basta ang akin, my guiding light, my guiding principle, kung ano ang mas nakabubuti sa mas nakararami, nandun ako. Tandaan po ninyo mga kababayan, ang patunay ko po, siguro pag-iisipan ninyo, sinabi ko po kanina, si Baliko, pinipilit ako. Tinitira niya ako. Si FLM, hindi niya ako siningil sa tulong niya sa akin. That's one thing. Malinaw yan. Hindi ako siningil ni FLM sa kanyang tulong. Kung siningil pa niya ako, nagdakdak na sana ako sa kanyang harapan, pabor sa kanya. Tandaan niyo yan. Hindi niyo ako narinig halos 2 buwan. Wala akong sinabing pinupuri ko siya. Pinupuri ko yung mayaman challenge niya once. Pero hindi yung dinipensa ko siya ng todo. Dahil hindi niya naman hiningi ang aking tulong. Dahil hindi niya siningil ang tulong niya sa akin. Andyan, humanga ako sa kanya. Sorry to those who do not believe in him. Pero ako nakita ko yan. Tingnan mo. Nasa detention center siya. Pero hindi ako pumunta doon. Kasi hindi na naman niya ako tinawagan. Tingnan mo. Tinulungan niya ako, pero walang intensyon na kolektahin sa akin. Walang intensyon na singilin sa akin. So dyan mo makikita, between Baliko on the one hand, na binabaliko ako sa gusto niya, at si FLM na walang ginawa para singilin ang tulong niya sa akin. Pareho silang tumulong. Si Baliko, tumulong sa akin. Si FLM, tumulong din sa akin. Pero yung isa, binabalik ko ako sa gusto niya. Yung isa, hinahayaan ako. So tingnan mo ang patunay ko.
Wala kayong nakita sa akin nagla-live FLM. At kinukontra ko siya. Hindi. Nagtiis ako ng 2 taon, 2 buwan dito sa paninira niya sa akin. Dahil mas may makakabuluhan pa ako, mas may importante pa akong mga bagay na kailangan ko matapos. At natapos ako ngayon. So kung tingnan mo, ito pa isang mga kababayan. Ano pang issue na pinapalabas ko sa Facebook? Nitong panahon ng ECQ, COVID, at kay Richard lang. Kay Richard na issue at COVID. Yung issue ni ABS-CBN, hindi po ako sumausaw doon. Alam niyo bakit? Kasi tingin ko, pag sumausaw ako dito, mauubos ang oras ko. Magre-research pa ako, magsasalita pa ako. So better, wag na. Pero isang issue lang ang sumali ako. Yung issue ng PhilHealth sa OFW. Lumabas ako, sumulat ako, nag-post ako, tapos nag-live ako the next day, nag-research ako. Pero dahil issue yun ng OFW, malapit na malapit sa puso ko yung issue ng OFW. Yun lang ang pinagtanggol ko talaga. Sa panahon ng 2 months na yan. Dahil pinokus ko yung panahon ko sa kaso ni Richard at ayaw kong tirahin yung mga taong tumutulong sa nangangailangan ng taong bayan at this time. Ngayon, tapos na yung ECQ, JCQ na, balik na yung mga tao natin sa trabaho nila, may kita na sila, hindi na nila kailangan mamigay hindi na nila kailangan na bigyan pa sila ng tulong. Kaya ikaw, Karansa, kung mamigay ka ng bigas, titirahin pa rin kita. Kasi wala na, hindi na ECQ. Pag bumalik sa ECQ, mamigay kami ng bigas, hindi kita titirahin. So, that's the simple rule I follow sa aking sarili. So mga kababayan, I hope naliwanagan po kayo dito sa issue na ito. Basta tutuhanan ko po. Susulatan ko ang French government, ilalatag ko itong nangyari, at itong ginawa ni Baliko, 14 na buhay ang nilagay mo sa alanganin. 14 na buhay you put in very dangerous peril. So kaya po, nilatag ko ito ngayon sa inyo para alam ng PNP na alam ko na kung ano na naman ang gagawin ninyo. Baka na naman, mabiktima kami sa aming bahay sa isang page lang intelligence report. At ang gagamitin ninyo ay mga picture ni Baliko. So mga kababayan, I think parang 1 oras na yata ako dito nagsasalita. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po, siguro sa Wednesday, baka may issue po akong ilalabas po sa inyo tungkol po sa ating mga OFWs. Basta OFW, you can always count on me. Maraming salamat po sa inyong lahat. Take care wherever you are and God bless us all.